So mga tol, matapos po ang isang taon mula ng talunin ni former 3 Division World Champion General Casimero si Mexican Saul Sanchez sa laban nila sa Super Bantamweight Division na ginanap sa Japan. Round 1 lang po ang tinagal ni Saul Sanchez kay Casimero. So napalaban na nga po muli itong si Saul Sanchez kahapon sa California, USA. Kalaban itong si Edwin Rodriguez. Nagsilbi po yung rematch. 8-rounder bout sa Bantamweight Division. Subalit ang comeback fight po ni Saul Sanchez na uwi sa majority draw ang laban nila ni Rodriguez. Marami po ang nagsasabi mga tol na si Saul Sanchez dapat daw ang panalo sa laban na yan. Maging nga pong si Saul Sanchez hindi makapaniwalang tabla yung laban. Pagkatapos po kasi ng laban, mariing sinabi ni Saul Sanchez na siya daw dapat ang panalo. 6 round daw ang naipanalo niya, habang 2 round lang daw ang naipanalo ni Rodriguez. Naniniwala nga po si Sanchez mga tol na maganda daw yung mga patama niya, lalong lalo na daw yung jab niya. Sa round 7 nga daw at round 8, nagtatatakbo na daw itong si Rodriguez at hindi na daw bumabato ng suntok, kaya para kay Sanchez, malinaw na siya daw dapat ang panalo. Nabanggit nga din ni Saul Sanchez na bagamat roller coaster ang karera niya sa boxing, goal pa din daw niya na maging world champion sa Bantamweight Division. Habang mariin din pong sinabi ni Edwin Rodriguez na siya din daw dapat ang nanalo sa laban. Naniniwala siyang mas marami ang patama niya at makikita daw ang ebidensya sa mukha ni Saul Sanchez. Mas marami daw itong galos kumpara sa kanya na na-headbutt lang daw siya. So balik Bantamweight Division na nga po itong si Saul Sanchez mga tol, mula nang talunin siya ni Casimero sa Super Bantam. Pero yung pagkatalo ni Saul Sanchez kay Casimero, ginawa niyang dahilan ng pag-overweight ni Casimero. Sa kabilang banda naman mga tol, excited at kumpiyansa nga pong manalo itong makakalaban ni Casimero na si Kiyunosuke Kameda. Sa latest post po kasi nito sa kanyang social media account, sinabi niyang 10 araw na lang daw mahigit, lalaban na daw siya dito kay Casimero. At sa darating na laban, magtatagumpay daw siya. Sigurado na daw siya na mananalo daw siya kay Casimero. Sa isa namang post ng picture ni Kameda, dinedepensahan niya yung panga niya sa kanan. Mukhang alam po kasi ni Kameda mga tol na malakas ang lepok ni Casimero. Yan po kasi yung suntok kung saan nangisay si Saul Sanchez. Kaya mukhang sisiguraduhin po ni Kameda na hindi tatama ang lepok ni Casimero sa kanya. Pero para naman kay Casimero, wala daw makakagiba sa kanya. Hindi daw siya kayang paluhurin at hindi daw siya bibigay. Pinagmalaki pa ni Casimero yung galawan niya. Yung ganyan daw na galawan, papaldo na daw yan. Kaya hinihikayat po niya ang kanyang mga fans na itaya na daw ang buong kayamanan para hindi lang daw siya yung pumaldo. Sa iba pang balita mga tol, matatandaan na sa pang-apat na laban ni Manny Pacquiao versus Juan Manuel Marquez. Yan nga po yung laban kung saan pinatulog ni Marquez si Manny Pacquiao. Pinagmamalaki nga po ni Marquez mga tol kung bakit sobrang lakas niya noong time na yan, dahil iniinom daw niya ang kanyang ihi. Pero marami po ang hindi naniniwala na natural itong si Marquez noong lumaban sa pang-apat kay Manny Pacquiao. Marami ang nagsasabi na may karga daw itong si Marquez sa katawan o nakapeds, dahil maraming acne daw ang lumitaw sa dibdib ni Marquez. Ibig sabihin daw ng ganyan, nakapeds daw yan. So pati pala si Ryan Garcia mga tol, naniniwalang nagpeds si Marquez. Sa podcast nga po ni Ryan Garcia mga tol sa Ring Magazine noong mga nakaraan, na nakapeds daw itong si Marquez noong inknockout daw nito si Manny Pacquiao sa pang-apat nilang laban. So panoorin natin mga tol ang sinabi ni Ryan Garcia at kayo na lang ang humusga kung totoo nga ba yung sinasabi ni Garcia at ibang mga tao na nakapeds itong si Marquez. Rounds going in. He was on steroids, I think. 100%. I think Marquez was on steroids in that Juan first round. Manuel I'm sorry to Marquez say. was a guy